is Angelica, a student from STEM Quisumbing, and today she's gonna talk about a book called Hinugot sa Tadyang by Luwalhati Bautista. Wait. So, sa inyo na pala, hindi nabanggit yung buong pangalan ko. So again, I will introduce myself. I am Angelica May Ituga from 12 STEM Kissimmee. And today is gagawa ko ng book review sa isa sa mga libro ni Luwalhati Bautista, na non-fiction by the way. It is called Hinugot sa Tadyang. Unang-una, let's get to know the author first. Si Luwalhati Bautista ay isang kilalang manunulat sa Pilipinas na namuhay hanggang 77 years old. Ipinanganak siya sa Tondo, Maynila at kilala bilang isang feminista at aktivistang manunulat, lalo na noong panahon ng martial law, kung saan ginamit niya ang panitikan bilang boses ng mga naapi, lalo na ng kababaihan. Isa sa mga works niya ay ang Hinugot sa Tadyang na aking i-review ngayon. Ang Hinugot sa Tadyang ay isang nobelang tumatalakay sa hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan sa loob ng isang patriarchal na lipunan. Mula pa lamang sa pamagat, iniiwasan o binabasura na nito ang tradisyonal na paniniwala na ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki at dapat laging nasa under at sunod-sunuran sa lalaki. Mag-focus muna tayo sa background ni Luwalhati bago natin i-tackle yung mismong libro niya. So, from that background na sinabi kong aktivista si Luwalhati, makakakuha ka na ng samot-saring reaksyon sa mga tao. Bakit? Kasi, up to this day, kinokondisyon pa rin tayo ng matatanda na ang pagiging aktivista ay masama. Hindi ito nakakatulot ng maganda sa bayan. Pero, that's wrong. That is so wrong. Kasi, kinabaliktaran ng iniisip nila ang nagagawa ng pagiging aktivista. Kaya nga 'di ba, sa mga kabataan ngayon, masyadong maraming matatanda ang sinasabi sa kanila, ay wag ka dyan mag-aral, ay wag ka dyan maraming aktivista dyan, ay wag ka dyan i-recruit ka lang nila. Bakit nga ba? Bakit sa tingin nyo na masama ang pagiging aktivista? Ang pagiging aktivista ang nagbigay ng karapatan at kalayaan sa atin para mamili tayo ngayon, para magkaroon tayo ng freedom to choose. So, let's move on naman sa book. Ang Hinugot sa Tadyang ay isang nobelang tumatalakay sa hindi pantay na pagtrato sa loob ng isang patriarchal na lipunan. Mula pa lamang sa pamagat, iniiwasan o binabasura na nito ang tradisyonal na paniniwala na ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki at dapat laging under at sunod-sunuran. Umiikot ang kwento sa isang mag-asawa kung saan unting-unting lumalabas ang emotional struggles ng isang babae, habang mas inuuna ng asawa niya ang kanyang pride at authority. Napipilitan ng babae na i-question ang sarili niyang identity, worth at freedom. Ipinapakita ng nobela kung paano gawing weapon ng mga kalalakihan ang pagmamahal ng isang babae upang makontrol nila ito at kung paano ginagawang bilanggo ang isang babae sa tinatawag nilang marriage. So, from that pa lang, mapapaantig na yung puso mo. Bakit? Kasi mapapaisip ka, sa nobelang ito, pinapakita o binibigyan liwanag ni Luwalhati Bautista ano nga ba yung mga emotional struggles or mga struggles na tinatago ng isang babae. Diretso at hindi niya dinadaan sa mabulaklak na salita ang nobelang sinusulat niya dahil sa kanyang personal na karanasan bilang isang Filipina na namuhay sa isang male-dominated society na hanggang ngayon ay ganun pa rin. Nagiging mas makapangyarihan ang mensahe ng nobela. Ramdam ng mambabasa na ang kwento ay hinugot mismo sa totoong buhay. Sa kabuuan, ang Hinugot sa Tadyang ay hindi lang isang love story, kundi ito ay isang malakas na pananawagan para sa equality, respeto at empowerment ng kababaihan. Isa itong mahalagang akta sa panitikang Filipino na patuloy na may saysay hanggang sa kasalukuyan. So, after all of that, the book really reciprocates with me kasi me, myself, and I as a woman. And this book is such an eye-opener, not only to us but to everyone around the world because it talks about the struggles of women that are often overlooked. So, that is all for my book review. I hope na this gave you motivation na magbasa na rin ng mga Filipino literature
or just the literatures in general, especially ones na mga empowering and such. Thank you so much. I hope you guys enjoyed it. Bye-bye!